Ang paliwanag sa talatang 1 Peter 4:16 ay, ang sumusunod, una, ang konteksto ng sulat. Ang aklat ng 1 Peter ay sinulat ni Apostol Pedro para sa mga mananampalatayang dumaranas ng pag-uusig. Sa panahong iyon, ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Marami ang kinukutya, tinatanggihan, at pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya ang mensahe ni Pedro ay malinaw. Kung ang paghihirap mo ay dahil sumusunod ka kay Kristo, huwag kang mahiya. Pangalawa, kung kayo'y nagdurusa bilang Kristiyano, may dalawang uri ng paghihirap. Paghihirap dahil sa maling gawain, paghihirap dahil sa paggawa ng tama. Ang talatang ito ay tumutukoy sa paghihirap dahil sa pagiging Kristiyano dahil pinili mong sumunod sa Diyos, tumayo sa katotohanan, at mamuhay ng may kabanalan. Minsan, pinagtatawanan ka dahil hindi ka sumasabay sa mali. Nawawalan ka ng kaibigan dahil tumatanggi ka sa tukso. Pinupuna ka dahil sa paninindigan mo sa pananampalataya. Sabi ng talata, kung ito ang dahilan ng iyong paghihirap, huwag kang mahiya. Pangatlo, huwag kayong mahiya. Ang kahihiyan ay isang sandata ng kaaway. Gusto niyang iparamdam sa atin na mali ang pagiging tapat sa Diyos. Pero tandaan, hindi nakakahiya ang pagiging Kristiyano. Hindi kahinaan ang pagsunod kay Kristo. Hindi kabawasan sa pagkatao ang pagiging makadiyos. Sa halip ito ay karangalan. Kapag tinatawag kang Kristiyano, ibig sabihin ay nakikita nila si Kristo sa iyo. Pangapat, sa halip ay luwalhatiin ninyo ang Diyos. Ito ang pinakamagandang bahagi ng talata. Imbes na magtampo, imbes na magreklamo, imbes na matakot, luwalhatiin ang Diyos. Paano? Magpasalamat kahit mahirap. Manatiling tapat kahit inuusig. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa magagandang panahon, kundi lalo na sa gitna ng pagsubok. Panglima, ang mas malalim na mensahe. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang titulo, tayo identidad. Kapag dinadala mo ang pangalang Kristiyano, dala mo ang pangalan ni Kristo. Kaya bawat kilos, kasalita at desisyon ay refleksyon niya. At kung may kapalit mang paghihirap, tandaan, si Kristo mismo ay nagdusa. Ang pagdurusa para sa tama ay hindi talo. Ito ay patunay ng tunay na pananampalataya. Pang-anim, paano ito i-apply sa buhay? Narito ang 3 konkretong hakbang. Maging matatag sa paninindigan. Huwag isuko ang prinsipyo para lang matanggap ng iba. Baguhin ang pananaw sa pagsubok. Hindi ito sumpa. Ito ay pagkakataon para maipakita ang katapatan mo sa Diyos. Purihin ang Diyos sa gitna ng hirap. Kapag pinili mong magpuri sa gitna ng pagsubok, lumalakas ang iyong espiritu. Ay pangwakas na mensahe. Ang 1 Peter 4:16 ay paalala na, hindi mo kailangang itago ang iyong pananampalataya. Hindi mo kailangang mahiya sa pagiging Kristiyano. Ang pagdurusa para kay Kristo ay isang karangalan, kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon dahil sa iyong pananampalataya, tumindig ka. Huwag kang mahiya. Luwalhatiin mo ang Diyos. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.